Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko itong pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawa pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat ng like, nagko-comment, share at subscribe sa ating vlog. Thank you so much sa inyo lahat. At kung di pa subscriber sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo. Ayan, okay. So guys, yeah, it's been a while, no? Medyo natagalan tayo bago tayo mag-vlog. Pero ngayon, meron akong kailangan gawin dito sa bahay. Medyo malaking malaking project, let's say, no? So, gagawa tayo hindi ko muna ikwento yung buong story, pero I'll reserve that sa next vlog natin. Pero magde-demolish tayo dito sa bahay, no? Gagawa tayo ng slight na renovation, no? So, kasi may malaki tayong problema dito sa bahay. At yun nga, ikwento ko sa inyo next time, no? Pero if you remember guys, gumawa ako ng man cave ko dito sa ating workshop. Tingnan nyo guys, medyo lumit na yung workshop natin. So gumawa ako ng man cave na to a few months ago. And first time ko gumamit ng tinatawag natin na metal stud and metal furrings, no, na yan. And para sa paggawa niyan, kailangan ko magsuot ng tinatawag natin ito. Ito tinatawag natin na, kung nakikita niyo, ito yung tool belt. Medyo matakad kasi ako no. Pero yan, suot ko siya. This is what we call a tool belt. So, ano ba yung tool belt, guys? Yan yung belt or yung may belt na may mga pockets like this one na pwede nyo paglagyan ng mga tools na madalas nyo gamitin para madali nyo siyang kunin or yung mga fasteners, no? Yung mga tornilyo, rivets, di ba? Rivets, sorry, na ginagamit, no, guys? So, sabi ko nga sa inyo, nung ginawa ko itong man cave ko, ginamit ko to kasi ang hirap na dampot ka ng riveter, ng tas rivet, di ba, na nakahiwalay, di ba? So, mas maganda nandito na siya, yung mga tools na kailangan mo para kuha ka nila ng kuha, di ba? Now, pag dito sa workshop, usually, hindi ako nagtutool belt. Ang ginagamit ko usually is ito. This is what we call a tool apron naman, no? So, yeah, literally apron siya. And meron siyang mga pockets na pwede mo lagay dyan yung mga basic tools mo like pencils, metro, diba? So, okay yan. Okay ito kapag gumagamit ka ng mga power tools kasi yung alikabok niya, hindi ito matama sa'yo, no guys? Or, welding, maganda pang welding or gumagamit ka ng grinder, yung sparks, no? Hindi tatama sa'yo, diba? Okay yan. Pero, ang problema sa mga tool apron na ganyan, kapag yung shop mo like this na medyo mainit, hindi ganong ventilated, no guys, mainit magsuot ng tool apron, no guys. At minsan kapag marami ka ng suot or marami ng laman na tools yung apron, mabigat na yan dito sa leeg, no, na nahihila na yung leeg mo nung weight ng apron, no. Especially kung yung apron mo mabigat like leather, no. I hate yung meron akong apron na leather pero ayaw ko isuot yun kasi ang bigat niya, ang hirap, ang init talaga niya guys. Siguro pang winter, para sa mga winter na lugar, okay yun. Pero sa climate natin, hindi pwede, no guys? So, I would suggest na just stick with the tool belt, no? Kasi okay yung tool belt. Mas malamig, di ba? Mas presko kasi wala katakip sa katawan mo. And easily accessible din yung iyong mga tools like this one, no guys? Now, pakita ko sa inyo naman yung mga disadvantage niya. Pero bago yan, guys, patalastas muna tayo. So guys, before we go on, gusto ko lang sabihin sa inyo na partner ng 11-9 Workshop ang Temu, no guys. So if you want to shop like a billionaire, i-download nyo na ang Temu app using this link. Ayan. At kapag ginamit nyo ang link na yan, makakuha kayo ng coupon bundle worth 2,000 pesos na pwede nyo nang gamitin sa inyong shopping para mas makatipid pa sa inyong mga pinapamili mula sa Temu. At huwag din kakalimutan na gamitin ang code na ito, ayan, sa checkout para sa karagdagang 30% discount na para lamang sa mga new users ng app ng Temu. Okay? So, narito yung mga benefits of Temu. So, pwede kayong mamili ng napakaraming produkto from DIY tools, from gadgets to clothes, no? Na mas mababa pa sa $10. At totoo yan guys, napakaraming offering ang Temu na sa napakamurang halaga ng mga produkto. And free shipping din guys, sa Temu, marami silang options for free shipping. Marami rin silang mga brochures, vouchers para mas makatipid ka sa iyong pinamili. At secure ang payment using Afterpay, using GCash, at pwede rin naman yung syempre tried and tested natin na COD. Okay? So ano pang hinihintay nyo guys?
I-download nyo na ang Temu app gamit ang link na ito and start shopping like a billionaire dito sa Temu. So guys, let me show you my tool belt. Ito yung ano ko. Hindi ko to binili guys. Anong brand to? This is CLC. And it's a canvas na tool belt, no? I think mas okay yung canvas na tool belt like this one kaysa doon sa mga leather na tool belt, no? Kasi pag yung leather tool, pag nabasa is mabigat. Yung canvas na to, ano to, mabilis tong matuyo. Pag natuyo na to, hindi niya ina-absorb yung tubig, no? So mas okay na okay yung canvas. And it's medyo mas mura siya ng konti sa leather, no, guys. Pero kung kayo bibili ng tool belt, I would suggest na go for the good brands na. Yung makapal yung tela, like this one, yung parang mga kondura yung tela. Don't buy yung mga cheap na tool belts na malilipis yung malipis lang yung tela, yung mga mga nylon lang na tela, gano'n. Don't buy that kasi madaling mabutas yon. Kung saksukan nyo ng punson o ng pait na matalas or cutter na hindi nyo na-retract yung blade, butas yung tool belt nyo, di ba guys? So, mas maganda kung bumili kayo ng heavy duty. Medyo may kamahalan guys yung mga heavy duty na tool belt, no? Like yung mga Occidental, yung mga ganyan, yung mga top brands talaga. Pero, lifetime na yan lifetime mo nang gagamitin yung tool belt na yan. This one is for sa tatay ko pa to. So, tatay ko to, ginamit niya to nung nasa abroad siya sa Saipan, and nakamatay na niya, namana ko pa, and I still use it hanggang ngayon, no guys. So may mga tastas na lang dito kasi eto tinanggal niya to nung dati ng tatay ko. Ewan ko bakit gusto niya yung dalawa lang yung pocket. Hindi kasi to adjustable guys, it's fixed yan, nakatahi siya sa sa mismong belt. So tinanggal niya to, binalik ko na lang kasi mas gusto ko to ng ganito. Now kung bibili ka ng tool belt, bilhin mo yung adjustable, yung nakahiwalay yung belt, nakahiwalay yung mga pockets na may mga may mga slots lang para pwede mo siya customize hanggang sa gusto mo, no, na posisyon. Now, paano mo magsuot ng tool belt? I prefer like this, na ganito sa harap, no? Kasi kanan ako, so right side ay mga tools. So for example, lagay natin dito yung mga halimbawa, ito yung hammer ko, pwede ko siya ilagay sa ito, nasa right side, yan, belt hook, ganyan. Tapos yung mga tools nandito. And then, dito naman sa left side is yung mga fasteners, like tornilyo, rivets, no? Para, gagamit ako ng cordless drill, ayan, mag-drill ako, tapos kukuha lang ako dito, papalit ko ng ganyan. O, di ba? Seamless yung flow, di ba? Mas maganda yon. Kung kaliwete ka, baliktad naman. Dito yung mga tools at dito naman yung fasteners, no guys. Now, paano ba isuot yung tool? Meron man nagsasabi na mas maganda raw na nasa likod siya. Like this, pag ganito, pag ganyan. And nagigets ko yung logic niyan, guys. Kasi nga, naman, parang mas ergonomic kapag nasa likod yung tool belt kasi pwede kang pwede kang yumuko na hindi nakaharang yung tool belt mo, 'di ba? Or mag-crouch down ganyan, pumulot ka, hindi naiipit yung mga tools dito sa yung sa yung chan, no? Kasi pag ganito, nakaganyan sa harap, may tendency na minsan kapag nahihirapan ka, 'di ba? Ganoon. Pero mas gusto ko talaga na nasa harapan. For me, preference ko nasa harapan. It may not be the right way of wearing a tool belt, pero personal preference ko talaga sa tool belt is nasa harapan or nasa side dito. Kasi mas gusto ko na accessible siya. Kasi pag nasa likod siya ng ganito, accessible pa rin naman, pero kung hindi mo siya kabisado, 'di ba? Nakakalito, 'di ba? Halimbawa, dito or 'di ba? Parang hugot ka ng hugot ng ganun, or minsan mali yung mahugot mo ganyan, balik ko this. Waste of time, 'di ba? Kung hindi ka sanay daw. Pero kung sanay ka na, halimbawa, matagal, talagang expert ka, nakabisado mo na yung mga tools mo, okay lang yan, walang problema daw. Again, personal preference. Pero sa akin, preference ko is dito sa harapan, no guys? Now, may may issue lang dito sa tool belt na to. Okay? Ang tool belt, may issue yan. Okay? Kapag marami na siyang bigat, okay? Pag marami na siyang laman, no? Alam mo, pinuno mo ito ng tools, punong-puno ito ng tools lahat. Ang tendency, syempre mabigat, di ba? Anong mangyayari pag mabigat? May ipit yun sa tiyan mo. Di ba? May ipit yung sa belt mo. And it's very uncomfortable. Yung ganyang klase ng design, no guys? So, para solusyonan yan, ito kasi wala tong
hindi to adjustable, hindi na-adjust yung kanyang mga bags, no? Adjustable yung belt, pero yung bags hindi. So, kasi nga may gagawin ako na medyo matagal na ano na renovation. So magsusuot ako nito ng matagal. So pinaghandaan ko na, and diyan papasok yung ating mga kaibigan sa Temu kasi meron akong gamit mula sa Temu na makakatulong sa atin, no? Papakita ko sa inyo 'yan ngayon na. Let's go. So guys, para hindi tayo mahirapan na bitbitin yung tool belt the whole day na nasa baywang natin, no guys, kumuha tayo ng isang product mula sa Temu, and this is it. Ito siya. Ayan. So, hindi ko na in-unbox guys. Kanina ko pa in-unbox to. This, kung makita nyo guys, ayan. So, this is a 3-point na suspender. Tool belt suspenders from Temu. Okay? So, yeah. Ito yung pinakamura nilang suspender. Merong mas mahal dito. Ito yung pinaka-cheap nilang version. This is worth around 300 something lang, no? I think ang original price niya is for like 600 pesos. Pero dahil nga maraming discount sa Temu guys, nakakuha tayo ng magandang discount, no? So, at actually matagal ko nang gustong bumili nito. Noon pa sa Lazada pa gusto ko nang bumili ng ng tool suspenders na like this one. Ang kaso, medyo mahal, no? Mahal. Tapos, ayoko naman bilhin sa Lazada yung mga nakita ko na medyo mura kasi parang hindi maganda yung quality. But this one, eto guys, this is really awesome kasi, sabi ko kasi 3-point siya, and look at the belt. Makapal siya guys. Yeah, that is tough na belt, no? Tapos meron siyang buckles, steel buckles like this one. Ordinary steel buckles lang. Okay na yan. Adjustable, fully adjustable yung length niya. And meron siyang mga straps na ito. Ayan. Ito yung lalagay mo sa belt para bit-bitin mo. And 3 points siya guys. Ito yung sa likod, isa lang. Meron mga 4 points guys. Kung gusto kong prepare niyo yung 4 points, okay lang yon. Na 4-point safety belt, na 4-point na tool suspenders, okay lang. Meron din mga ganon. You just pick and choose what you want. Yan ang maganda sa Temu. Marami silang options. And what I like about this tool suspender is yung kanyang, yung niya, support niya. May padded siya na makapal, no? Very comfortable guys. Sinuot ko na to, very comfortable siya. And talagang sinusupport niya, maganda yung kanyang support. So, kung susuot mo yung tool belt na to, with that, mas siya sa katawan, mas magaan siyang dalhin sa katawan, no guys? Kaso may problema kasi itong sabi ko nga sa inyo, itong aking tool belt na to is fixed siya. And ito kasi kailangan siyang ipasok dito yung belt, ayan, sa loob ng kanyang mga mga loop na yan, no guys. And ito hindi pwede kasi yan, may mga nakaharang siya. Ito nakaharang na guys. So ginawa ko lang siya ng modifications. So binutasan ko lang dito, tinastas ko ng konti, and then nilagyan ko siya ng mga D hooks dito na dalawa. So this one, ito yung sa harapan, and dito sa kabila. Yung sa likod, hindi problema kasi dito kasya yung belt loop ng ating tool belt. So that's just as easy as, so kunin natin itong belt loop, tanggalin natin itong niya, ito, yan, tanggalin na muna natin, tabi na lang natin to, gamitin natin next time kung kakailanganin natin. And you can easily hook that dito sa nilagay nating mga D-hooks, ayan. Ayan. So, iano mo lang yan dyan. Okay. O, ayan. Tapos yung sa likod, iano lang. Ito, ipasok mo lang yung belt dito. Ayan, ayos na. So, yeah, that would work. So, okay na yan, guys. So, pwede ko na yung isuot. And it will be more, mas madali siyang dalhin, mas komportable siya kaysa sa naka-belt lang siya na ganyan. Mas maganda talaga, meron siyang suspenders. So, ano ba yung madalas kong ilagay sa aking tool belt or yung kailangan? Guys, it's mission specific. So, kung ano yung gagawin mo, kailangan yun ang ilalagay mo. Halimbawa, maggagawa ka ng mga ng metal studs, no? Syempre, alagay mo diyan yung mga riveter, mga ganyan, rivets, ganyan. Or mag-woodworks ka, syempre, yung mga pangkarpintero di ba? Or magpintura ka, lagay mo diyan yung mga painter paintbrush mo, di ba, guys? Pero ako usually, lalagay ko dahil nga gagawin natin, guys, is demolition next time. So, syempre, lagyan natin ng ating hammer like this one. This is my hardened na
framing hammer na pwedeng panggamitin siyang demolition kasi nga ito yung ano siya, rip claw siya guys. So this is 16 ounce hammer from Harden and I love this hammer. Gusto ko to. Actually, mas gusto ko to kaysa doon sa ano ko, sa mamahaling ko na ano, mamahaling S-wing na hammer. Kasi ito, ano siya, lightweight lang siya pero ang ano niya, ang lakas ng puwersa niya, hindi ano hindi biro guys Tapos ano lang siya, sobrang komportable ng kanyang grip na rubberized grip. Talagang non-slip din siya. Tapos meron din siyang waffle head, ayan So that's perfect na hammer for that. And nga pala guys, yung mga pinapakita kong tools dito, ililink ko rin para kung gusto nyong i-check nyo siya sa Shopee, no guys. At pati yung tool suspender na yan, check nyo sa description. Meron link dyan sa Temu, no guys. Ayun. So, I'm gonna put that dyan sa hammer loop. Ayan, dyan. Okay. So, tapos ano pa ba yung mga iba kong nilalagay sa kasi nga demolition tayo ang gagawin natin, of course, magde-demolish. So, meron tayong tatawag natin ng mga demolition na ito tawag dito, demolition screwdriver. Hindi ko to ginagamit ng pang screw, no, flat screw siya. Pero ginagamit ko siya pang giba, no? Kasi matibay to, maganda yung quality niya. You can put that there. Meron din tayong ito, scraper, no, spatula. Pero itong spatula nito guys, nahanap ko, jackpot to guys, nahanap ko to sa Japan surplus. Kasi minsan yung mga spatula na ginagamit natin or scraper, malilipis lang. Pero itong kapal nyo, parang chisel na siya, hindi mo siya mabend. Sa kapal talaga, parang siyang sinsil. Hinasa ko nga siya para and I like this one, I like this tool. So, okay yan, pang natin. Pero syempre, kailangan din natin ng ng Metro, di ba? Ito yung favorite kong Metro, Lotus. Bakit ko favorite yung Lotus? Kasi meron siyang metric at meron din siyang imperial fractions. Ayan, meron siyang fraction. So, yun, no. So, and it's very inexpensive. This is like 100 plus lang yata ito, guys. So, ayan, usually nilalagay ko yung Metro dito sa harapan. Ayan, dyan sa packet na yan, no, guys. Tapos, marami pa tayong pwedeng ikabit dyan. Yung mga, mallets, di ba? At, syempre, yung crowbar. Gagamitin natin yung crowbar. Meron akong crowbar dito na, na ilalabas ko next time, gagamitin natin para sa sa mga renovations natin or sa mga demolition natin. And syempre kung meron kang demolition screwdriver, kailangan meron kang screwdriver, no? 6-in-1 screwdriver. So, yeah, usually gumagamit ako impact driver pero nothing beats a manual screwdriver din. So, yun, pwede mo lagay yan dyan. Tapos, pwede kang ano pa ba kailangan natin? Siyempre, pencil, guys. Ayan, kailangan mo pencil, no? Meron lalagyan ng lapis dito, ganyan yan. Pwede mo rin lagyan ng ano pa ba yan? Utility knife, no? Stanley knife. So, yan. So, you can put all of those tools dito sa side na ito. Tapos dito mo lagay yung mga tornilyo para magkahiwalay sila, para mas organized, no guys. Yung iba naglagay pa ng speed square. Like this one. Ayan, speed square, no? So, kasya yan dyan, guys. Saksak lang dyan. Yung ibang mga tool bag, merong dedicated na pocket para sa speed square. Pero ito wala. So, okay lang yan. And yeah, ikaw ang bahala. Sabi ko sa mission specific yung paglalagay ng mga items sa yung sa yung tool belt, no guys. So, yeah, just have fun and just put there whatever you want, no, kung ano yung kailangan mo sa yung gagawin. So guys, ganito itsura niya pag sinuot mo siya. Ayan. So you can see na nakasupport siya dito sa likod mo. Ayan. So meron siyang dito padding. So hindi siya masakit sa likod. And it's well supported yung iyong tool belt. Hindi siya malalaglag, no guys. And kahit na mag-bend ka, it's fine, it's okay na i-stretch yung kanyang dito, na i-stretch siya with you, no. And yeah, and it looks really cool. So mukha siyang parang parang tactical na na Alice vest. Kung nanonood kayo mga Vietnam War na movies, ganito yung mga suot nila, di ba? Yung mga sandalo, no guys. So yeah, sabi ko sa inyo, you can easily put your hammer there and tools like that. So, isaksak mo lang dito yung mga kailangan mo, di ba? So, walang ka problema when you're using this kind of tool belt, no? So, ayun, guys. So, yeah. Kung interesado kayo dito sa ating suspenders na ito,
Or kung interesado rin kayo sa mismong tool belt, meron din nabibiling mga tool belts na ganito sa Temu, bukod sa suspenders guys. So ililink ko sa baba yung kung saan nyo mabibili itong suspender na to. At bibigyan ko rin kayo ng link guys na pwede kayong mag-download, i-download yung Temu app using yung link na bibigay ko para sa makakuha rin kayo ng 2,000 peso na coupon na pwede nyo gamitin sa inyong mga orders para maka-discount din kayo sa mga produkto from Temu. Okay? So, yun lang guys. So, thank you so much for watching. And abangan nyo guys yung gagawin natin. I-document ko yung ating gagawing demolition. Papakita ko guys kung ano yung mga ginawa natin dito sa bahay para sa sa mga future natin projects. Okay? So, see you guys again next time. This is Eugene from 11 Workshop. Adios!